sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Ang umaga, Karambola sa Aliw 33. Simulcast tayo sa DWIZ 882. Mapapanood at mapapakinggan nyo rin kami sa aming website. Ngayon, October 5, 2023. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin si Joel Lacsamana, si Attorney Trixie Cruz, Angeles. Ay! Ano kaya? Pare, panibagong agahan. Pare, ang ginagawa niya. Panibagong pag-agahan. Hindi, baka nagno-notes na yun doon sa cultural aspect ng festival. Hindi, pero alam mo, may napanaginipan nung kagabi, isang craving ko pag nasa Baguio. Pero meron silang dish, ang tawag doon, pinikpikan. Ayun, pinikpikan. Pagkatapos yung manok. Medyo may konting sabaw pa nga yun dahil ginugulpin nila yung manok. Yung namumuo yung dugo. Oo. Tapos ang kasama nun, pare, mountain rice. Ayun. At kaping bara, siguro. Kaping sagada, gold. Ayun. Ayan, patay na tayo dyan. Trixie. Okay, i-download ang aming app, WIZ app. At mapapanood nyo na ang mga programa, Karambola, sa inyong cellphone. Live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Masyado po masigla ang ating comment section dyan. Pwede kayo sumali. Makihalubilo kayo, makikengkoy, makipag-alaskahan. Anytime. Lahat. Anytime. Wag lang mapipiko, ng pikon talo. At saka walang profanity. Walang masasamang salita. Lalo na parte ng katawan ng tao. Wag. Pwede sumali rin sa aming discussion sa text line 0999-3766768. Bukod sa Aliw 23, Channel 23, mapapanood nyo kami sa Digital Free TV, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For the Box Channel 32. Available po kami sa anuman digital TV device, TV receivers. I-scan nyo lang yan, makikita nyo na si Parin Joel. Ayan, si Parin Jonathan ho ngayon, may mahalagang wala, meron siyang mahalagang gawain. May mahalagang. Bukas daw, babalik siya. May knockout punch din to si Jonathan. Speaking of knockout punches, pare, ang gaganda ng mga balita mula sa Hangzhou, China. Siyempre. Anong masasabi nyo sa panalo ng Gilas? Napaka-exciting. Kayong mga naysayers dyan. Ayan. Nako. Sabi po nila, titignan ko nga yung mga comments muna, ha? Tignan natin. Kasi masigla itong mga ito sa pagdating sa basketball. Dito sa aming comment section. Marami ho dyan talagang sayang daw wala lang streaming Oo, wala. Karamihan nanood ho sa internet. Okay. Ang nangihinayang mga Pilipino sana napanood na live. Ang laro na yan. Nakuha lamang sa streaming. Ang magandang laro ay itong si Brownlee. 30 plus points. Third quarter po, lumamang ang China ng 20 points. And yet, nahabol pa yun. Ano masasabi mo dyan, Parin Jonathan? Bilang isang sports reporter. Well, this is such talagang a revelation para sa Philippine team at Philippine basketball in general. At even China siguro. Nagulat din sila. At ibang mga powerhouse players dito sa Asia, palagay ko, even abroad, tinitingnan the hell is going on with the Philippines, bro? They're playing differently. Sama-sama na laro doon sa World Cup. Biglang dito sa Asian Games, nagpakita po, miraculous win ang sabi ni national team coach, Team Cone.
Yan. Right. Team coach, team cone. Oo. Ang ganda rhyme niya. Nung isang araw, nung tinalo nila yung Iran, that was a 1 point din. cliffhanger, ang tawag doon, yung bang nasa bingit sila na mahuhulog sa bundok. Bangin. Bangin dahil humahabol ang Iran. At sabi nga ni Tim Cone, ganyan talaga ang basketball na level dito. It turns on a dime. Pwedeng magbago bigla ang sitwasyon. Sa ganyang high level ng competition. Pero itong sa China, ibang level itong maganda yung laro talaga. At, kung tinatanong mo ko, bro, Anong factor dyan? ang tingin ko, bro, it's not heart eh. Kasi kung heart lang, puso. Laban naman ng lagi. Hindi na ako naniniwala dyan. Puso ka nga, talo ka naman, natatamba ka. Pero ang tingin ko rito, mentality. Pare. Iba. Mindset, strong mind. Saka Yan yung yun. play ng Philippine dito, kakaiba. Kakaiba ang play nila. Hanapin ko, mabilis ang bola. Okay. Oo. Mas mabilis ang bola ngayon. Sa team na to. Kasi nawala yung Star. isolation. Yun. Mga ganun. Parang mas maganda na one star player. Although si Brownlee was a good Lahat sila, player. they're stars in their own. Oo. Pag isa dyan, bigyan mo ng bola, i-score at i-score. Okay. Kahit sino dyan. Okay. Kasi po season mga players na yan eh. Season Tama. players yan eh. Hasa. Oo. Ngayon, depende lang sa pangangailangan ng situation. Yung situation na kahapon, called for Brownlee to step up. Tsaka nun sa Iran, ganon din ho. Kung ang advantage natin, nandun sa gwardya, doon din tayo. Okay. Alam ba, papatay-patay yung gwardya ng kalaban. Di doon mo titirahin kung saan yung weakness ng kalaban. At malalaman mo yun on the game itself, habang nag-unfold yung laro, di ba? Ang matindi rito, home court yung China. kalaban. Maniwala kayo sa... Ang hirap maglaro niyan. Ang sakit nun Ang sa hirap China. maglaro na ang buong crowd Oo. ay kalaban mo. Oo. Talaga. Oo. Siyempre, medyo dating niyan, may influence pa rin sa referee yun. Oo. Kahit ano sabihin. Talaga. Yung referee na dadala nung Ng crowd tao lang yan eh. Oo. Okay. Meron mga nagsasabi na halimbawa yung China, niluto daw yung South Korea, Oo. binugbog, physical game. Oo. Sa atin, kakasa naman yung mga gilas. Bigyan mo kami ng physical game. That's what we want. Tama. Sanay sila sa physical game. Bakit? Bakit? Sila lang ba marunong ng physical game? Yun nga lang, maraming foul na tinawag. Oo. Ang problema, hindi tayo makashoot ng foul through. Right. Laging yan ang ating Waterloo. Ika nga. Pero nabawi naman yun, yung mga sunod-sunod na 3 points nitong si Brownie. Ha? Masaya. Silver na po to. Assured of silver, I don't know kung pasok na rin sa Olympics. Hindi ko lang alam. Qualifying round ba ng Olympics, hindi na to? Hindi Doon ba- sa World Cup na? Well, doon sa ibang sports, qualifier para sa Olympics sa Paris ang nangyayari. Ewan ko lang dito sa basketball. Somebody, baka ma-correct nyo kami. Ano ba? Pero may qualifying round pa eh. Sa Olympics. I don't know if the Asian Games. Okay. Pero sa boxing, etong Asian Games ang qualifying. Yan, qualifier sa Paris yan, bro. Si Yumir ho. Yumir Marshall. Naku, isa pa yan. Na nanalo na naman kahapon. Pasok na rin siya sa finals. Gaya ng basketball team. Assured na. At least silver. Pero siyempre gusto natin gold. Gusto natin gold. Gold dyan. Pinagdadasal natin. Basketball gold. Dalawang ginto to pag tumataginting pag Ang huling-huling nagkataon. nanalo tayo ng gold sa Asian Games. Hindi pa uso ang basketball, 1962. Hindi pa ba? Hindi. So, nung panahon 1962. nila Sonny Jaworski, nila Wala, hindi tayo nanalo. Kila Kaloy. Our hindi best pa. finish was, I think, silver. Panahon nila kay Dick. Nila Alan, okay. I'm not sure now Oh. kung Asian Games yun or Asian Basketball Conference. But I think it's Asian Games. Tapos si Team Code, nag-uwi ng bronze yan. Noong I think, somewhere in the 90s. 1998, if I'm not... hindi, odd number itong 97. Odd number year, ang Asian Games eh. Ang Olympics even number. So, 2024, ang Asian Games 2023. Okay?
Matagal-tagal na po tayong hindi nakakatikim ng medalya dyan sa Asian Games sa basketball. Pero mabalik lang tayo ulit sa larong yun sa China, bro. So, we're going to go up against Jordan, di ba? Jordan, tinalo tayo dyan nung elimination But what round. this really has shown us, mula dun sa game sa Iran at saka dito sa China, we can play the world basketball type of game. Any of those teams could beat Jordan. Could beat Jordan, no? South Korea, Iran, China. Now, definitely, if I were, hindi naman sa if I were, pero Philippine team, si Team Cone siguro, buong araw ngayon, wag muna tayo magpahinga, mag-foul shot, shooting tayo, buong araw, tira tayo ng tira. Itong si Team Cone, Oo. mananalo, sabi nga. A winner coach. Winnest, a winner coach. Meron pong mananalo na coach. May ganon. Ano sabihin mananalo? Madalas manalo. Hindi yung gustong manalo. Yung nananalo talaga. Lagi nananalo. Kumbaga may tinatawag sa basketball. Meron ganung player eh. Champion. Kumbaga champion. Pinoy na Pinoy ang tawag. Nag-champion. Hindi lang yung champion mentality, championship mentality. Talaga nag-championin. There's something. You taught me something championin. Intangible. Champion. Sa basketball po, tawag niya, championin eh. Madalas mag-champion. You have the lupa. You have the likes of Team Cone. Team Cone po, ang may record ng panalo sa Philippine Professional Basketball, sa PBA. Siya ang pinakamaraming championship. So, championin. Mananalo. Well, usually, pag mananalo, Palagi championin, ibig sabihin, forged in the fire of pressure, yung mula sa pingit ng kamatayan, biglang makakabunot ng laro. Hindi naman. May I don't know how to define it. Pero, palagi siya nananalo. Ang minsan nagsalita sa amin, sa aming Rotary Club of Makati Marinas, Team Cone. In-invite namin yan as guest speaker. At sinabi niya, ang kanyang formula po, bukod sa technical game, ang mas mahalaga sa kanya ay yung chemistry ng team. Naku, familiar sa akin yan. Kinuwento mo na sa akin yung chemistry. Yan pong ganyan daw ang kanyang taktika. On that score, medyo kahawig siya ni Baby Dalu. Yun na nga, kinuwento mo na sa akin yan. Chemistry po ang number one. Samahan. Sabi, para dapat kayong pamilya, para kayong magkakapatid. Sabi mo sa akin yan. Isang bituka lang yan dapat. Kaya sabi kinikwento mo sa akin noon, itong mga taga-subaybay, magandang malaman to. Si dating coach Baby Dalupan, ginagawa niya, tumambay kayo magkakasama, tumira kayo sa isa't isa, patulog kayo sa bahay, magkakapatid. Dahil yung chemistry niyo yun, yung pagkakapatid niyo, dadali niyo sa coach yan. Yeah. So may kinalaman din po yan sa personalidad ng coach. Not all coaches can pull that off. Hindi. Meron din. Pwede mo ring kumbaga i-fabricate. Parang hirap gawin sa mga pro na hindi natural. Kaya Team Cone natural yun eh. Okay. He's a very friendly guy. Talaga? He talks to strangers. Pag binati siya. Okay. Nasubukan ko na yan. Hindi ko pa naman siya kakilala. Nakikita ko kumakain ng hamburger. Binati ko, how was your game? Sabi niya. Sasagutin ka niya. Sasagutin ka niya. You're a total stranger. Ganyan po ang personality. So, pwede ko na sabihin, wala yabang eh. May pinatatamaan ka naman yan, pare. May pinatatamaan. Wala. How was your game? I was just analyzing. Who you? I was just analyzing the situation kahapon. Maraming factor yan kung bakit nanalo. Nandyan na rin siguro yung desire. Yun yung akin, yun naman ang akin, yung mentality. Yung the will to win. It's not just the heart eh. Ang heart pare may tapon yan eh. Pero yung mentality na... Hindi pwedeng puro tapang. Which is even si Yumir Marshall, hindi puro puso yun, bro. Ang mentality niya, etong strategy ko. Pag lumeft hook ka, may counter ako straight. Pag sumistraight ka o mabagal jab mo, meron akong left hook. Tulog na naman ang kalaban. Tulog, bro. Naawa ko sa kalaban. Second round, 1 minute 40 seconds, something like that. Pinatulog ni Yumir yung
Tsaka, sabayan sila. Itong Ay, nakakita ka ba ng amateur boxing? Syrian to, Syrian guy. Yeah. I mean, he was pretty good, pero... Well-trained, He made the mistake of, yung trading, ang tawag daw, trading ng... Blows. Kay, Yumir. Nakipagsabayan. Kasi inabot din si Yumir, hindi natinag eh. Pero siya, talagang bagsak. Naramdaman na raw niya, Oo. nung tinamaan niya, at medyo na rin din, naramdaman niya. So, kailangan daw, dahanin niya, hantayin niya yung kanyang mga opening. So, hindi pwede siya makipag... which shows nga yung makipagbabag. Which shows nga yung mentality. Slugfest. Patience. Nung naabot niya, parang kumuryente, kumunik. Okay. Darating uli yung oportunidad. sabi niya, maano ko to. Galing. Pero sabi ko nga, pare, nakakita ka na ba ng amateur na ilang beses nagpatulog ng kalaban? Oo nga eh. Ang lupit na tama. He's bringing unprecedented power pare in the amateur ranks sa boxing itong si Yumir. 27 years old lang po yan. Oo. Huling naalala lang may ganyan, if you remember noon, nung Olympics noon, si Chofilo Stevenson nung Cuba, nang na-knockout ng sa... Pero heavyweight yun, bro. Ang problema ni Yumir pa ho, nagbago ang kanyang weight division. Weight division, oo. Ang hirap no, na umakyat siya. Umakyat siya. Kasi na-scratch na yung kanyang... Actually, maraming nangyari kay Hidilyn Diaz, na-scratch din yung niya, akyat siya. Nahihirapan siya. Bakit para mga magagaling na Pilipino na-scratch yun? Na-scratch yung weight division. Wala naman tayo ibig sabihin. Pero si Yumir... Wala na ibig sabihin nun. Wala. Huwag niyo i-relate sa West Philippine Sea yan. Naku, that's another thing. Hindi kaya nakatulong sa mentality yon ng pagkalaban mo China, West Philippine Sea. Medyo ganado ka? Ginaganito nyo mangingisda namin, ha? Medyo... Ini-sprayan nyo kami ng water cannon, ha? Medyo may, may kakabit na angst. Pwede. 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 Alam nyo, sa maraming analysis na ginamit, kung bakit ang mga bayan sa Asia, mabilis na nag-industrialize. Nandyan na yan Taiwan. Okay. Nandyan na yung South Korea. Nandyan na yan Japan. East Isama Asia. na natin ang China. Ang Vietnam. Ang sabi nila, yan Taiwan, yan South Korea, naging natagurian yan dati na newly industrialized economies. NICs. Or NIE. And meron ding NIC, newly industrialized countries. Okay. Dahil daw po sa threat ng security. Kasi nga, takot na takot kayo, baka may mangyari, and therefore, you work hard. Good theory. Dahil under threat kayo under the gun kayo Yan. Merong ganyang sinabi noon. Pero meron yung mga na kayong relaxed. Wala. Yung palm trees, nice beaches. Walang magagaling kayo kumanta. Tapos protektado kayo ni Uncle Sam. Relax na. Yung ibang pero bansa kung dyan. outside threat daw, Yan. ang buong bayan, pinag-iisipan ako. Kailangan magsinop-sinop tayo. May kinalaman din yan, halimbawa kung bakit ang mga northern countries. It's not now about between East and West. Ang distinction po sa economic development. It's the North and South. Kaya nga, North and South ngayon ang bakbakan sa economic development. Kasi ang North, matindi ang winter. And therefore, the people have to work hard. Kung hindi, maninigas ka sa lamig. May mga ganyan teorya. Or yung gaya ng Israel, yung mga bansa namang napiligiran ng threat, ng kalaban. Kaya you have to do good. Sinasabi nila, so ang teorya mo ay... mangyayari ba sa Pilipinas yan because of the... Hindi. Bullying na sinasabi. Pag binubuli mo pala ang Pinoy, pag ginaganyan-ganyan mo, sinasalya-salya mo, kumakasa. Maganda yung post ni Attorney Trixie kahapon wag niyong pagkakamalan yung patience. Na patience na isang tao. Tolerance yan. Hindi po. Hindi. Yung tolerance, titiisin mo Aba, yung patience, naghihintay lang yan. Ganon ko in-interpretation yung post niya. Marami po ibig sabihin yun Okay. It can, in our politics, in our foreign relations, marami. Yung nangyayari sa economy natin, yung mga tao, okay, nagpapasensya ba o tinitiis? Palagay ko pareho.
nagtitiis, Okay. meron din nagpapasensya lang. Okay. Pero, ano yan, bukas makalawa, kikilos ng gusto yan. Right, At right. Alam niyo yung economic sa akin, parin Joel. Okay. Ang Pinoy po, we have weathered all kinds of economic storms. Meron po man titindi dun sa debt crisis. Okay. Yung mga bata na inyo naabutan, yung tindi niyang debt crisis in the 80s. Nagsimula yan 1981. Inamin natin sa buong mundo, hindi natin kayang bayaran yung ating mga utang. Kasi nag-dry up, bigla. Yung mga utang kasi, it's you consider it as a flow. Parang ilog, umaagos. Pag tumigil yung agos, mawawala ka ng tubig. Ganyan din ho yung credit. Dapat umaagos yan. Hindi po yan parang lake na stuck lang. Stagnant, nandyan lang yan. Ganyan tawag. Umaagos. Tinigil yung agos and therefore tumigil yung pag-uutang. Paano? Hindi ka look at it as a business or as a household. Pag tumigil po yung income, wala magpautang sa inyo, magugutom lahat. Ganun na nangyari sa atin noon. At noon, ang inflation, umaabot na 60%. Aray ko. Mga ganun. Total, walang dollar mabili, walang hindi maka-import ng mga tao. Talagang total crisis. Pagdating ng crisis na ganun, napakahirap nun. And we weathered that. So marami pa po. Yung Tom Yang, yung Asian Financial Asian Crisis. Financial Crisis nung late 90s. 1998. 1998. Tapos yung 2008 na world crisis nagsimula sa meltdown, financial meltdown sa US. Grabe ang tama sa Pilipinas niyan. And we weathered that. Ang point ko rito, ang Pilipino as a people, ano po tayo? Ang tawag nga sa atin, parang kawayan. Ang kawayan kasi pag hinipan mo ng hangin, medyo magbebedya pero babalik. Bumabalik, di ba? Ganyan daw ang Pilipino. So yung ating sinasabing economic problems today, sa akin, pwede tiisin. And we can overcome this. It will not lead to, let's say, may mga nagsasabi na kasi magkakaroon na tayo ng problems, political problems. I don't think so. Mamaya di-discuss natin yan dahil nagsalita. Well, ang akin naman sana doon, kasi naman siguro pag umabot ka na sa edad ko, edad natin, hindi naman tayo ganun katanda. Ayaw mo na ng pirming lagi namang mula sa bingit ng mahuhulog sa Hindi. Panginoon. Tsaka mo you pull yourself Hindi, no. out of your jackstop. Sana naman planuhin natin. We look forward. Maraming dapat gawin. Ano yung mga dapat long-term na gagawin para naman hindi ganun kabigat. Meron analogy sa golf Ano? Meron yung sabog ng sabog, yung tee shot pa lang, Masamang pangit tira, na. masamang Pag approach shot, pangit na. Approach shot, pangit. Biglang magpapat ng 20 kilometers. Pasok. Tapos ang sagot ng mga usualing sinasabi, ang galing mo naman sa exhibition. Yung problema, ayoko ng puro exhibition kasi along the way, ang daming masakit munang mararamdaman. Mga kawawa. Nakabira mangyari yung exhibition. Oo nga kawawa naman ng taong bayan kung puro tayo exhibition. Sana naman konting planning, konting strategic, long-term planning, food security, energy security, ganun muna sana. Marami dapat gawin. Well, in Yun the lang past, akin, based on past records, yung mga dapat gawin, ginagawa naman. Oo, sa bagay. Maari hong marami sa ating Pilipino, walang pakialam, puro corruption, puro nakakong ginagawa. O yung mga nandiyan sa taas, puro just to make money. Pero meron din naman, when the need arises, they rise up. Lumalabas ang civic spirit. They rise up at pakikinggan po yung tawag ng bayan. Merong mga ganyan lalabas, I'm sure. In any time. In our history, you can see that. So, ang sinasabi ng presidente, paring Joel, hindi siya nagtataka. Oo.
bumaba yung kanyang Kanyang rating. rating, oh. Dahil nahihirapan ng taong bayan. Lalo na sabi niya, bigas. It's a political thing. It's something na tago sa ating sikmura. Talagang nararamdaman natin yan. People are hurting. So, sabi niya, hindi nakakapagtaka. Pero, ang nakakapagtaka nga ron, bakit 11 percentage points lang yung binaba niya? Oo, it could have been lower talaga. At saka kita-kita mo, pati si Inday, damay. Damay. Ay, may kinalaman ba siya doon sa policy? Wala. Anyway, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero before we end, again, medyo hugutin pa natin ng konting ating feel good. Good luck sa Philippines. Gilas team, you're up against Jordan for the gold. Hindi ko lang nagustuhan doon. Ang isang dyaryo, ang bida pa, si Ricky Vargas. Hoy, sobra ka naman. Basketball supporter. Hindi, sa boxing na siya. Sa boxing nga pala siya nakayakap kay Yumir. Hindi doon sa basketball. Bakit ang bida pa? Hindi, kasi official. boxing nga pala rin siya supporter. Kasi kanila yung star. Sa MVP group yan. And then, kay Yumir, good luck sa iyong laban for gold din yan, pare. Gold mo na, tuloy-tuloy na. Hanggang Olympics na gold na yan. Meron tayong up also, pare. Ito, malapit din sa puso ko. Yung mga karate team natin, karate do team will be, ngayon pa lang sila sasabak, yung anak ni Samboy Lim, Jamie Lim, will be there. At saka si Juna Tsuki, Japanese karateka yun, na babae, na medyo masama loob niya nung nag-silver lang siya sa Southeast Asian Games. She will be up there to redeem herself. Good luck sa karate. Meron pa ba? Meron pa laban? Meron pa. Meron pa yan. Okay. Magbabalik ang karambola sa Ali 23, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa karambola. Ngayon, October 5, 2023. Ako si Conrad Banal. Kasama natin dito sa studio si paring Joel Laksamana, si paring Jonathan De La Cruz, may mahalagang lakad po, at si attorney Trixie Cruz Angeles. Whoa! Ay, namamalengke na strawberries. Sinusupot na ho yung yung longganisang garlicky. Merikadong longganisa sa Baguio. Maliliit lang naman yan yung hindi kalakihan. Maliliit. Mas gusto ko yun. Napakalinamnam. Napakalinamnam. Ba? Ano kaya ang sikreto ng mga longganisa? Yan yung papatukuluan mo muna yung tubig para mawala. Ako, mas gusto... Nilalagyan pa ba ng mantika? Hindi na. Hindi na. Sa sarili niya mantika. Ang mas gusto ko kasi, yung konting tubig, kulong-kulo na, tsaka ako ilalagay longganisa. Ayun. Kesa yung malamig po yung tubig, Ay. ilalagay nyo yung longganisa, tapos lalagay nyo sa kalan. Mas gusto ko yung kumukulo na yung tubig, tsaka mo ilaglag yung longganisa. Patience yan, pare. Maluluto yun. Mabilis ang luto ng loob nun. Mabilis ang luto. Pagkatapos, ihahango mo, ngayon sududuin mo na sa frying pan. Na actually, wala. Wala nang mantika, no? Sarap yun. Tapos red rice. Okay. The best. Hindi naman sa nagpaparinig kami, Atty. Trixie. Red rice, mountain rice ang kay Atty. Pero kung nakikinig ka ngayon, and I'm sure you are. We're sure you are. And we're sure you are. Wherever you are. Under pressure. Yan ang under the gun ngayon si Atty. Trixie. You have to rise to the occasion on Monday. Sabi nga ng presidente, people are having a hard time. Tama. Kaya, Atty. Trixie, we are also having a hard time here. Pucha, longganisa naman ang tips na bigas. ang hard time ang longganisa. Strawberries. Di ba strawberries longganisa, mahirap makuha dito. Mahirap makuha. Meron na strawberries sa palengke rito at sa mga groceries. Pero sabi po ng presidente, in reaction, Pulse Asia bumaba ang kanilang rating. Malaki-laki significant po yung drop. Pero not enough to say that he's in trouble. Kasi 65% pa rin po siya. Okay, 65% pa rin yung kanyang ang kanyang tawag nito rating.
From a high of 80%, bali bumagsak ng 15%. Parang ganon eh. Ganon, Ganon ang tingin ko eh. Teka, hindi ko naman... Tapos yung kay VP Sara, kay Inday, Ano? from 84% to 73%. Ayaw. So hindi, medyo na-arrest. Pero yung 65, pare, ang taas pa rin nun. Di ba? Pinasinabi ko na nga sa inyo, yung mga leader sa buong mundo, na ang median dyan, nasa between 30 and 40% ng approval. Tapos napakalaki ng kanilang disapproval. Okay. So, pero in our case, dito sa presidente natin at dito sa ating vice president, napakaliit ng disapproval. And therefore, I could say, these are the people, maski anong gawin mo, hindi mo na you cannot win them over. Okay? Mga talagang kusang ano na yan. Yan ang pwede naysayer sabihin na yan. natin. Kontra talaga. Yan na yung base ng opposition. Oo. Na kahit ano sabihin mo, wala na. So, sabi po ng presidente, tinanong siya tungkol dyan sa survey, hindi naman ako nagtataka dyan. Sabi niya kasi, nahihirapan ang tao yan. Okay? And therefore, maasahan lang yun. Ngayon, sabi niya, hindi naman daw siya concerned sa mga numbers, survey. Okay? Hindi importante daw sa kanya yan. Ang importante daw sa kanya, makagawa ng paraan ng gobyerno para meron tayong sapat na pagkain. Food security na naman to. Hindi lamang merong sapat na pagkain, kundi affordable din. And the only way to do that, the clear path, ang malinaw po na paraan, to increase production. At dyan daw siya nagko-concentrate. So, numbers lang yan. But I understand, sabi niya, hihirapan sila. So, gagawa na lang daw siya ng maraming hakbang para maging, halimbawa, yung pass-through, tinanggal niya na yan, di ba? At ngayon, ang pinaka-importante, syempre, sinabi niya, tinanggal na pa rin, Joel, yung ano. Rice cups, yung cups. Bigas. Oo. Yung rice cups po, hindi natin alam kung kanino galing yan. Parang ito presyo, tumataas yung presyo ng bigas, nilagyan muna ng, kumbaga, stopper, hindi kagagalaw. At na-criticize yan dahil hindi sustainable, katagal yung ilalagay yung rice cup, di ba? Maluluging Saka, based on history, maluluging mga trader. yan ang price control, hindi naman talaga umuubra. Okay. Sa Amerika, in the 70s, nakita nila yan. Dito sa atin, and as late as panahon ni FVR, Fidel Ramos, nag-impose ng price cap on rice. Ano nangyari? Nawala po yung bigas sa palengke, in the markets, or in the sari-sari store, or wherever. Dahil tinago. And siyempre, bebenta ka ba kung palugi ka? Binili mo ng mahal, ibebenta mo ng mura. Nagkaroon ngayon ng parallel market. Ang big sabihin po niyan, underground. Ano yung underground? Di walang ang mga taong bayan, walang mabili sa mga tindahan ng bigas. Pero may mag-o-offer sa iyo, pailalim. Ito meron akong bigas pero mas mataas ang presyo. Yan ho ibig sabihin ng parallel market, underground market, black market kung tawagin. Yan ang dinudulot ng price control na mas mahirap lutasin. Kapag tinagalan mo siyang price control na ganyan, yan ang mangyayari Pero dyan. maganda naman, Magkakaroon ng imbalance. Bali itong price caps, ito ni-lasted, ilang day? 41 days yata for, gano'n. At hindi naman talaga siya naging effective. Oo. That's why, siguro. Hindi kasi nagpapamigay na daw tayo. Nagkaroon ng konting takot. Nagkaroon ng fear of konting God. takot. Ayan. Kasi, The fear of God. mukhang seryoso itong administration na to. Some way, medyo psychological effect. Pero hindi mo masasabing lahat sumunod. Sa palengke nga, nagpupunta ako, hindi naman lahat. Hindi naman sumunod sa price cap. Sa meal that ayon kay Chaleco, successful daw. Ayon kay Chaleco yun. Alam mo naman yun. Press release na naman yan sa press team niya. Ang huling dinig namin, hindi naman nanggaling sa Department of Agriculture or sa DTI yan. So, merong nangahas
na gawin. Hindi daw dumaan yan sa economic team para tignan kung paano nga yan at in-implement na lang. And therefore, ngayon wala siyang support from the economic team. At ang analysis namin dito, kailangan na talagang tanggalin yung price control na yan. Meron nang ahas na, ewan ko kung sino yun. Baka galing sa house o I don't know. Ang kapalit daw niyan ng pagtanggal ng rice price control ng bigas. Ang sabi ho ng presidente, i-sustain nila yung mga programa para sa farmers. Ibig sabihin niyan, increase the production. Ang good news dito, Parin Joel, napakaganda ng ating harvest nitong September. Okay. Yan ang good news. So. Kasi despite all the bad weather, kasi yung bad weather halos sa north lahat eh. Malamang ang Cagayan, Ilocos will suffer some reduction in the harvest. Pero yung iba pong lugar ng mga rice granary, okay? Like Nueva Ecija, like Central Luzon, medyo pa rin, konti. Okay. Pero malaking bawas na yan. Mindoro, yung mga ganyan. Iloilo, Panay. Malaki pong harvest. So, meron daw tayong sapat na harvest ngayon. Sabi po ng presidente, hindi yan ang katapusan ang kanyang mga hakbang na gagawin. Meron pang hakbang. May tools pa sa toolbox, ika nga. Pwedeng gawin. Kasi daw, kailangan marami pang repair, fix. We have to fix the agriculture sector. Matagal na pabayaan yun agriculture. Yun ang exact words niya eh. Yeah. Yan. Pero pwedeng bumalik uli ako dun sa survey. Taglit. Okay. Kasi merong binabasa ko lang yung mga comments natin. Okay. May mga nagsasabi, school of thought, na mas nakakabahala itong nangyaring pagbagsak ng 15 points ni Presidente sa survey dahil parang bagang rude awakening. Masamang gising dahil walang oposisyon, bro. Wala sila Leni Robredo. Wala nga oposisyon eh. Si Isko ay nag-artista na, si Manny Pacquiao may mga problemang pinansyal, whatever, di ba? So, para bang mas ibig sabihin nito, malalim ang dissatisfaction. Yan. Ano masasabi mo? Hindi nang gagaling sa udyok ng oposisyon. Usually, ganyan. Well, inamin naman ng presidente na nahihirapan ng taong bayan eh. And therefore, that will reflect on the ang paningin nila sa ating mga liderato, ating leaders. And that's expected. Okay? Pero, kumbaga, diniscuss na natin nung nakaraang araw, is this, ito buho ba sinyales ng mga political rumblings or political maneuvers or political upheaval and everything? Far from it sa akin. At maaari rin na, yung mga satang tambalos-los and all that. Maaari. Pero meron akong isang gustong i-bring up, bro, kasi ako, I dabble at times in public relations, communications. There is such a thing as, at wag naman mamasamain ang mga supporter ng presidente. Okay. Merong ang tawag yung over-promising baga. Yung ika nga ay may sasabihin nga, ito nga abutin natin. Promises. Pagka hindi mo naabot yan, medyo, doon ang tao, yun yung expectations sa tao, doon bumabanat yung yung dissatisfaction. Yun yung sinasabi nilang element ng failed expectation. Right, oo. Kasi mataas ang pag-asa ng taong bayan. Tapos mangyayari ganyan. Pero gusto ko lang ipaliwanag, yung nangyayari sa Pilipinas, hindi ho unique Iyon. sa atin. Minsan kasi, ang ating media, sasabihin ko na kahit ako part ng media, okay? Medyo insular ang ating mga pananaw. Sa looban tingin, ika nga. Para bang ang mundo ang Pilipinas lang. Kailangan din tinitignan natin yung nangyayari sa buong mundo, sa ibang bayan. Hindi naikot ang mundo sa atin lang. Ito bang nangyayaring inflation problem natin Pilipinas lang? At ang the rest of the world,
magandang-maganda ang kanilang inflation. Therefore, ang may kasalanan dito, ang ating gobyerno, kung bakit nangyayari yan. Yan po ba ang situation? Hindi yan ang situation. Ang totoong sitwasyon po, ang buong mundo, ang inflation rate is raging. Ang ginamit kong word are raging. Ano ba yung raging, pare? Mano? Lumalagablab. Oo. Umaapoy, lumalaga. Grabe ang apoy po, lumalagablab ang inflation rate sa buong mundo. At ang analysis dyan, yan ay may kinalaman pa rin doon sa pandemic. Dahil nung pandemic, ang mga government, ang mga gobyerno ho sa buong mundo, naglabas ng maraming pera para nga naman maibsan yung kahirapan ng kanilang mga mamamayan at hindi sila masisisi doon. That was the only way. Kailangan gawin yun. To do that. Okay? Bibigyan mo nga ng pera kasi walang hanap buhay yung mga, halimbawa yung may-ari ng bar, sarado ang bar mo. Paano ka? Yan, binibigyan po ng pera. So, yung pag-release ng pera ng mga gobyerno na yan, yan ho ang nag-create ng raging inflation. May mga bayan talaga extreme. Ang kanila inflation rate, mag 80% to... May sinabi nga ako, kinwento nga ako sa inyo eh. Kung gagawa ka ng mapa na color coding, from very light color, 0 to 10%, hanggang sa 90 to 100%, yun yung pinaka-dark. Pilipinas so nandun sa very light color. Kumpara dun sa ibang bansa, lalo marami po bansa, nandun sa gitna. Medyo medium. No? Ganon ang kanilang nasa 20%, more than 10%, ganyan. Tapos meron ding ilan nandun sa extreme. It's a worldwide problem. At saka naalala mo nung panahon ng pandemya, dito sa Pilipinas, mababasa natin sa news sa ibang malalaking bansa. Tayo, nagbibigay tayong ayuda, eto lang. Sa kanila talagang malakihan. And then, ang justification doon, aside from keeping businesses afloat, is that pinapump-prime nila yung economy. Dahil gagastusin din ng tao yun, kahit pa paano, umaandar iikot. Pero yun nga lang, alam din nila, ng mga economic managers nila, there will come a time the piper has to be paid. At ito na yun. Kailangan bayaran mo yan. Kailangan na... Nagpapabaya ba ang ating gobyerno, ang ating central bank, halimbawa, sa pagkontrol? Yan tinatawag na money in circulation. Ganyan po yan eh. Yung inflation, kapag maraming perang umiikot, talagang tataas-taas yan. Magwawala yan. Kaya ingat nga sa pag-increase ng wages, yung ganyan. Sa akin yung pagbigay-bigay ng ayuda, in the long run, may effect pa rin sa inflation yan. So, ang balansyahan po yan. Pababayaan ba natin magtiis? By the way, yung mga nahihirapan, or bibigyan natin sila ngayon and then we... By the way, may mga taga-subaybay pa rin tayo. Pandemya, tapos na yun. Hindi. May effect pa yan. Doon sa amin hanggang ngayon, sa may Paranaque, mayroong dating mga mini-mall doon na nagtataka, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagbubukas yung mga ibang nasara ng tuluyan. So, nalaglag na. Tuluyan, Yung, hindi naman yung pandemya ang dinidiscuss dito, tatanga-tanga ka eh. Ang dinidiscuss natin, yung result. Binibigyan daw natin ng way out si PBB. Afterward. Hindi way out yan. That's the reality. Okay? That's the reality. Hanggang ngayon, ang buong mundo is reeling from the effects of the pandemic. Yan nga yung inflation. At hindi lang kami nagsasabi niyan. That has been analyzed. Ad infinitum, sabi nga nila. Pero sa Latin, ad infinitum. Endlessly. Analyze po. Ang sinasabi, yung nangyayari sa world economy ngayon ay result pa niyaan, pandemya. Yung action na ginawa ng gobyerno for those 2-3 years, ngayon po, yung result nun, that's what we are dealing with today. Okay? So, halimbawa, isa sa action, ang bigas daw ngayon, inaasahan ng presidente sa pagtanggal ng cap na yan, gagalaw-galaw yan. Okay. Kasi hindi naman tayo controlled na nga. Gagalaw-galaw yan. Yung paggalaw-galaw niyan, may mga mahihirapan. Lalo na yung mga nasa bottom. Okay?
So, ang iniisip niya ngayon, magbibigay din siya ulit ng subsidy diyan daw sa mga sa pagtanggal niya, he will give a subsidy to those who will be affected. Consumer o yung Mga trader? areas, sinasabi niya, kasi he was just thinking Aloud. thinking aloud. Kailangan tulungan yung mga areas na affected niyan. How the government help, in what form, hindi pa ho sinasabi. Yun sa mga measures. Okay? So yung mga nagsasabi na, wala mang ginagawa yan si BBM. Better think again. Marami hong ginagawa. Okay? Ngayon, ang... But merong mga nagsasabi naman, kasi naman yung mga nakapaligid sa kanya, hindi siya sinusuportahan. totoo din naman yun. In fact, si Speaker Subiri, ewan ko nabasa mo sabi niya, meron kaming mga nakikitang mga cabinet members, dapat dispatchahin siguro. Magaling pa kami, Speaker Subiri ng Senate, ha? Well, What can you say about that? well, merong mga tumitira agad sa economic managers. Okay? Para sa akin, ang tingin kong tira na yon nanggagaling somewhere. Meron hong, kumbaga, didiretsuhan na. Okay. Demolition job. Ayan. Against Demolition job. demolition Ayan. job. At sinisimulan na ngayon. Yung umo-operate. Ang sa akin, ang tingin ko, ano po yan? Deflect. Ano yung tactic na sinasabi mo? Deflect. Hindi. Defend, deflect, and attack. Ayan. May iba naman, attack muna, Ayan. deflect, then defend. Yan na yan. Yung Iniiba-iba deflect yan. na yan, merong isang, kasi yung economic managers, kung maalalahanin nyo, sinabi nila, hindi naman kami nakonsulta sa Oo. Agad-agad. Yun yung price control na yan eh. deflect agad yun. Sabi ng economic managers yun. Okay. So may pinatutunguhan yung statements nila yun. Sino? Kanino ba nanggaling yung proposal na, yung stupid proposal na yan? Na Stupid pa, no? Para pag binato mo kagad sa boss mo, stupid! kanino ba nanggaling yan? Oo, huwag na. Sa akin, kung kanino nanggaling yun, yan ang umuupak ngayon sa mga economic managers. Okay. So meron man talagang totoo, natural, na disgusto sa mga economic managers. Maari. Pero ganun ba kalaki yun? Ganun ba kataas? Na ganun ba kalakas? Pwede na natin sabihin. Ganun ba kalakas yung disgusto ng taong bayan? Para to force BBM to fire them. Wala po. Malayo. Hindi natin masasabi yun. Okay? Para sa akin, meron lang feed ng ilang news item, column item. Pakan nyo nga yan. To what end? Deflect nga! Hindi, but what I'm saying, na-deflect mo na. Dineflect, mo. hindi yung attention nilagay mo sa economic manager na wala na doon sa kapalpakan mo. Diba? Tako baka gusto nilang maipalit yung bata nila or something. Hindi. Iba naman yun. Ay, iba yun. Iba naman yun. Iba yung demolition. Hindi, ito si Elmer Hindi Messina palpak na nangyari. naku. Ang nakasita ng palpak, ito mga economic managers. And therefore, kailangan i-deflect mo Deflect, okay. para mawala doon sa kapalpakan mo yung... sige. Gano'n ko tignan yan. Okay. Okay. I don't know how you look at it. Kasi parang meron ka atang alam na hindi ko alam eh. Hindi, ito si Elmer Messina kasi ang daming teorya eh. Anong teorya niya? Hindi, siya, sino kaya yan? Sino yung mapalitan na yan? Sino yung walang papalitan? I don't think so. Hindi ho ganun Walang cabinet shake-up. O hindi impulsive. si Hindi ganun Presidente. ka-impulsive yung Hindi knee-jerk yan. ating pinuno ngayon. Hindi. Okay. Yung ganun na biglang talit. Out of, galit. Oo. Okay? Hindi ho ata. Pero merong pinangalanan daw ng mga smugglers ang presidente. Okay. Ay, nahanap ko nga yung item na yan eh. Siguro dito sa second half. Madidiscuss natin yan. Pero meantime, meron na press release na naman ang DTI, pare, paborito mo. Talaga? 6 Minsan, daw. hindi ko na pinagpapansin. Hindi, Okay, sige. Exciting to. Dahil ho, hindi lamang bigas ang pinoproblema natin, ang pagtaas ng presyo. Okay? Pagkain in general. Kasama na rin ho yung mga pagkain na
bibili ng mga mahihirap kamukha ng sardinas. Okay. Canned goods, okay. May SRP yan, ha? May suggested retail price yan, ha? Yan daw po ang balita po na nanggaling kay Chaleco, Trade Secretary, Trade and Industry Secretary, Fred Pascual. Nagbigay siya ng briefing daw sa nung Makati. Nagbigay siya ng briefing. Meron daw 6 na manufacturers na binawi yung kanilang application for price increase. Okay? Interesting, okay. And therefore, yung mga ibang manufacturers daw po, ganun din ang ginawa. Hinold off nila yung price increase until the end of the year. Kumbaga, yun daw yung binibida niya yung sarili niya. Okay. He was able to persuade. Yan! Persuade and appeal to their Nag-meeting civic daw duty, sila, national consciousness. Nag-meeting daw sila ng mga manufacturers. At yung 6 na yun na nag-submit ng price increase, binithold yung request muna. Ayan. So good news. Pero ganito po nangyayari dyan Yung price increase na yan ng DTI, suggested retail price, SRP. SRP. Sa totoo lang, wala naman talagang batas para ang DTI mag-set ng prices. Para pilit po, Free-market mo po ang tayo. manufacturer mag-ano. Lang, kapag hindi ka sumunod doon sa SRP ng may mga kumbaga, you're inviting trouble. May mga paraan po ang DTI na pwedeng gawin sa'yo, pahirapin ang buhay mo. Pag hindi ka sumunod dyan. Okay, sa SRP. Yan ang nangyayari dyan. Hindi mo pwedeng kasuhan ang isang manufacturer na nagtaas ng presyo. Okay? Bakit walang SRP ang gasolina? May balik yan. Ginawa mo yan. Diba? Bakit So, ang SRP? ika nga, namimili sila ng ina-arm twisting. Namimili. Ito mga manufacturers na to, kaya-kaya natin to, i-SRP natin to. Okay? Actually, walang talagang force of law. Pero risky ang ganyan, ha? Paano kung masyado ka So, ano nangyayari dyan? Ito po ang balita natin. Sige. Na nangyayari mismo sa tagagawa ng sardinas. Ni racket dyan. Anong racket dyan? Sasabihin ng DTI, sige, mag-apply kayo, i-approve ko. Pero ganito yung akin dyan. Naku. Yan. Okay. So, minsan, may mga manufacturer, ayaw naman talaga mag-apply. Mapipilitan mag-apply na increase sa SRP dahil sinabi ng DTI. Yan po ay nanggaling mismo sa mga manufacturer. Sabi po ni Doc Che, ganito daw. Ano yung, kala ko victory. Gilas victory. Ito, break muna tayo. Time check. 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.